Sabi nila na si Kristo daw ay kumpleto ng esensya ng pagkatao. E paano daw walang human person si Kristo gayong kumpleto naman siya ng esensya ng pagkatao niya? Yes, medyo malalim yan, no? Kasi ang turo kasi diyan about na yan sa modes of operation, yung yung nagpapagalaw sa lahat ng bagay, which is the ano yung malalim na termino sa philosophy, yung yung sa ano ba tawag doon? No, sa nakalimutan ko yung term, no, na ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay, yung tinatawag nating ano bang tawag doon sa term na yon, bro? May Ah, ese. ese. Yung ese, siya yung nagpapagalaw sa lahat ng bagay. So, ang ating Panginoong Kristo, wala pa siyang human perso o humanity. Ang Panginoong, ang Diyos yan yung nagpapagalaw sa lahat ng bagay, kaya hindi na siya kinakailangan magkaroon pa ng human ese. Kaya nga sabi sa dogma natin, wala siyang human person kasi wala siyang human ese. Ang kanyang ese is yung pagiging God niya. Yun yung nagpapagalaw sa kanya, yung medyo malalim po kasi siya, no? Pero yun po talaga, ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay ay ang tinatawag nating ese. So, kung andyan na siya, so wala pa siyang humanity, so hindi na niya kinakailangan ng human ese para gumalaw ang kanyang pagkatao. Kaya nga idinagdag na lang yun dagdag na lang dahil andyan na siya, existed na siya, wala pa yung kanyang humanity, bro. Yun lang siguro ang pinakasimple nating isagot na para madaling maunawaan ng mga nanonood. Okay, salamat bro. Maraming salamat sa punto por punto at more power. God bless po sa inyong lahat. Yun lang po bro. Salamat. Okay, thank you sa iyo, Rafael Tobog. And then, move na ako sa sa next na magtatanong, si Axel D. Chan. Axel po. Good evening, sir. Axel pala, Axel. Bro Jando, is it okay na magtanong na hindi related sa paksa tonight? Kasi late ako, kakapasok ko lang. Yes, bro. Yes. Ang tanong ko lang, actually Catholic ako. Na-confuse kasi ako kung ano ba talaga ang turo sa atin kapag ano ba ang mangyayari after, 'di ba? May ibang katuruan pag mamatay yung tao, parang mabanhaw sila in the last days. But for us Catholics, ano ba yung pinaka-comprehensive talaga na explanation after yung tao mamatay? Mangyari sa kanya. Religion Ray? Yes, bro. Well, sabi po ng ating pong Apostol San Pablo, after ng tao mamatay, no? Of course, hukom agad. Babasa po natin dito sa Bible, Hebreo 9:27. Ito po ang ating mababasa, kapatid, ano? Wait lang ko lang yung Bible, yan. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. So ano pong mangyayari sa hukom? Ano bang hukuman sa atin? So ipinaliwanag rin niya ni San Pablo sa 2 Korinto, no? 5:10, ito naman ang sinabi ni San Pablo. Sapagkat tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. So ano daw yung magiging hatol sa atin? Depende sa ating ginawa, masama man o mabuti. Ngayon, kung saan tayo mapupunta, Diyos na lang nakakaalam, kapatid. Bro? Nag-mute siya. Wait lang ha. Sige, Brother Axel, go ahead. Pasensya na. Sige, salamat po. Ang next ko na question, meron kasi akong rinig sa merong talakayan sa ibang religion na 'di ba merong passage sa Bible na si San Pedro ay possible na married siya. So 'di ba ang turo natin sa simbahan is ang pari is dapat single. So paano yun siya, Brother Jando?
na naging Santo Papa siya and married naman or may asawa naman siguro si Saint Peter. Okay. So, kung titingnan po natin, no, according po sa atin pong mababasa sa Biblia, unang-una siya po yung naka-recognize sa ating Panginoon at nasabi ng ating Panginoon na sa pamamagitan niya ay itatayo ang ating simbahan. Kung babasahin po natin yung Mateo 16:16, pwede ba natin basahin, bro, yung Mateo 16:16? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yan, dyan po mga kapatid, nakikita natin na si San Pedro po ay very unique po sa lahat ng apostoles ng ating Panginoon. At ano naman yung response ng ating Panginoong Hesus noong siya po ay nagsabi ng mga salitang ito? Sa 17 po tayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking Ama na nasa langit. Dito pa lang po mga kapatid ay kitang-kita na po natin kung paano po pinili talaga si San Pedro na maging tagapagpamuno talaga ng iglesia kasi siya lang yung pinagkalooban ng Ama na ma-recognize si Kristo. At ang dahil diyan, ito ay naging daan na sinabi ng Panginoon na siya ang magiging daan upang itayo ang simbahan niya. Sa 18 po tayo. I think okay na siguro. Yun lang yung confusion ko, Bro, brother. dagdag ko lang siguro bro Jando at bro Romel, no? Kasi sabi dito ni San Pablo kapatid sa Roma 9:11, no? Ang sabi dito, ipinakilala ng Diyos ang kanyang pagpili ayon sa kanyang sariling layunin. Yan. So, ang pagpili ng Diyos ayon sa kanyang sariling layunin, kapatid, at hindi kung ano ang kalagayan ng isang tao siguro. Hindi, Yun. tsaka idagdag din natin, bro, bakit ngayon walang no? Walang mga asawa yung mga pare. Dati po actually, later na yon kapatid. So, mga late 300 or 400 AD na. Later na yon na pinagbawal na, pero before talaga, bro, walang kaya nga may turo ang simbahan noon. May turo si Apostol Pablo na dapat ang mga pinuno na iglesia ay may isang asawa lang, no? Tapos yung asawa dapat ganito yan, dapat hindi umiinom, dapat mabait, dapat makadiyos. May mga asawa po talaga before, baka akala nila before, lahat ng mga kaparian walang asawa. No, later na po yan, binago ng church. Remember, church is the pillar and foundation of the truth at binigyan ng kapangyarihan yung mga apostol na mga bishop din at mga pari din. Alam po natin yan. No? So sila po ay nag-decide na later natanggalin na yon because ang nangyayari, the reasons, no? One of the reason is doon sa pagiging pari po kasi nila na may asawa, nagkakaproblema. Yung iba medyo nagkakaroon ng interest, no? Yung money interest para sa pamilya. At another reason is hindi makapag-focus sa pagsuserve. So inano lang yan, bro, inabolish lang yan, ginawang parang celebrate na yung mga na bawal na magkaroon ng pamilya. Later pa lang yun, bro, pero before meron silang mga may mga asawa. Katulad ni Apostol Pedro, may mga asawa yan, bro. So pero later pa lang yun na tinanggal na yun, bro. Dahil ang church talaga magdi-decide kung ano ang mangyayari. Later lang yun, pero sa Biblia may mga asawa yung mga apostol at mga bishop at mga pare. Brother Axel, okay na ba yun? O may third question? Maraming salamat sa inyo sa paglilinaw. Okay na po. Thank you.